What's up YouTube? Genie here, back at it again and welcome back to the channel guys. So tignan natin tong panibagong NFT na ating re-reviewin. Ang title nito is Space Marvel. Tignan natin yung best time game or time-based NFT game daw sila. So silipin din natin yung teaser video para makita natin yung actual gameplay pag lumabas tong game na to. And meron silang testnet guys ha. Maganda dun sa testnet nila para ang dating fault finder ka. Mas marami kang makukuha mga mali or mga errors or something like that, mas mabibigyan ka nila ng reward. If you're new to my channel guys, please make sure to click that like, that subscribe, and click niyo yung bell para lagi kayo notified pag nag-upload tayo ng mga videos katulad ng mga ganito. Okay, so without further ado guys, let's go! Okay guys, so landing page ni Space Marvel, link will be in the description below. Siyempre, lahat ng mga socials din ilalagay natin dyan. Telegram, kung may Discord ba yan, kung may YouTube channel din yan, lagay natin sa description para when you do your own research, which I highly recommend, pwede nyong i-click lang and it will take you directly doon sa mga sites na yon. Okay? So simulan muna natin sa website review guys. So nakikita ninyo, the best time-based NFT game daw siya. Ayan, nakita nyo naman dyan. Then, get it on Google Play, get it on App Store. So, ibig sabihin, magiging available yung app niya for Android phones and for iOS phones. And yung syempre, meron din siya available sa web browser sa ating mga computers or laptops. Ito, game story, Space Marvel is a special universe inspired by the multiverse theory where many parallel universes coexist with space, time, matter, energy, and distinct physical laws. And 2D universal, 3D universal din daw. So may VR siya. Parang halos lahat ngayon ng mga lumalabas guys, naglalagay na rin ng VR. Tingnan natin to. Yan. So silipin natin tong gimmick na to. Suot ko din yung headset natin dyan. The space goes into chaos. Pwede ba natin full screen yan? Planets are conquered and destroyed. Ayaw niya. Taga lang full screen natin guys. Ayaw niya. Okay. So ganyan na lang. Tingnan natin yan. The heroes fight with their best to protect their homeland. Matindihan yung yung narration Victory only belongs to the strongest, the conqueror of the whole galaxy. Are you ready for the war? Ayan na, pakita niya na yung guys. Oh, ha? Oh. Diba? Parang hindi siya turn-based gaming guys eh. Pero idle gaming ang gimmick nitong laro na to. So parang may mga missions, hindi siya yung tipong atake yung isa, yung mga ganun. Hindi katulad ng mga Axie Infinity, hindi mga nireview natin before. Iba to. So, iba yung gimmickan nila. Tapos may spaceship din daw siya at saka may character. So, ayan. Ayan o. O, diba? Oh, labo-labo na. Ala, paluin mo. Paluin mo ng gimmick yan. Pero mga spaceship guys. Space Marvel. Yan. Coming soon on yung Solana tsaka may Binance ako nakita. Tsaka parang yung isa parang ano ba yung ano na yun? May isa pang network eh. Okay. Anyway, heroes and spaceships. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. O yan yung mga heroes. Angas oh. Tignan nyo guys oh. Mga ano nila characters sila. O di ba? Parang may kamukha siya na yung mga characters na nakikita ko dito. Parang yung hindi ko alam kung Hero 5 ba yun or yung isa pang may something 5 na nireview natin before. Parang last year pa yata yun. Anyway, ayan, may Anubis, one of the oldest and most powerful gods. So description lang yan ng mga characters. You can go ahead and check out this website para yung mga yan pwede nyo basahin during your own time. Okay, so ito yung mga ano naman, mga spaceships guys. Ayan o. So makikita nyo dyan, tier 4, tier 3, yung mga, ano niya, yung mga parts nung spaceship. And then yung virtual reality, sinasabi ko sa inyo guys. Napansin ko lang talaga, parang halos lahat ng mga game developers or game creators, parang ang ano is, gusto na nila yata mag-venture into virtual reality, which is good, diba? Para naman kahit papaano, maayos naman yung mga games na ginagawa. Pero bago ang lahat, sana naman guys, game developers,
bago yung mga ganyang VR, ayusin muna natin kung magkano yung kitaan. Kasi all that matters, kaya naman tayo naglalaro, let's face it. And I know guys, let me know in the comment section below, bakit ka ba naghahanap ng mga ganitong NFT games, mga crypto games, mga play to earn games? Dahil ba sa graphics? Or dahil gusto mo lang talagang kumita? Kasi 'di ba, kung talagang gusto mo lang maglaro at wala kang pakialam sa kitaan, dami naman mga games na pwede mong laruin na kumbaga pwede mo i-download sa phone mo lang. Pero itong mga to kasi pwede kang kumita. So sana unahin muna nila yung play to earn mechanism, yung magandang kitaan, i-market nila na maayos yung projects nila para naman makilala and magkaroon ng traction. Katulad nun, 'di ba, si Luna Rush, si Pegaxi, grabe yung hype niya, umangat, tumodo-todo ng pati yung Bam Crypto. Do yung mga yon, si Pegaxi, tsaka si Axie Infinity din, 'di ba? Na hype ng todo-todo. Kaya kumbaga nakilala ng marami and namulat ang Pilipino, namulat yung tao na pwede palang kumita sa play to earn games habang pwedeng kumita sa games in particular. Diba? So yan guys, ito 2022 quarter 2 na tayo. INO public box selling, marketplace opening, unboxing heroes NFT event, releasing ng testnet, sinasabi ko sa inyo guys, yung fault finding na event nila. So releasing testnet and testnet tournament, SVX listing event, mainnet release, SVE IDO and listing event. Dati guys, talagang yung mga ganyang IDO, solid yan. Pagka nakasali kayo, na whitelist kayo, nakabili kayo sa mga pre-sale na mga ganyan or mga IDOs, automatic yan. Paglabas, kita na agad kayo. Kumbaga yung kahit na naka-vest yan, kumbaga vested yung mga tokens na binili niyo, automatic yan. Kikita at kikita na kayo. Kumbaga lowest nga 3 times yung 3 times yung token price nung pagkakabili niyo. Pero sa ngayon, grabe ang banat ni Bitcoin at ni crypto in general. Talagang bagsakan yung mga coins natin ngayon guys. Balitaan nyo nga ako, lagyan nyo sa comment section ano yung mga tokens na hawak ninyo ngayon and kamusta yung ninyo, yung pricing, yung portfolio ninyo. Namumula din ba katulad ng portfolio ko? Grabe, di ba? So yan. And then quarter 3 tournament, league, battle pass, seasonal event, releasing of iOS and Android app. Yan, ganyan sana. Q3 agad para meron agad apps para sa phone. Kasi again, 80 or 90% ng mga players na naglalaro nito, mas gusto na sa phone. Kasi on the go, may trabaho yung mga yan, may kailangan mga gawin. So, hindi lagi nakaharap yan sa computer, sa laptop, di ba? So, quarter 4, releasing of iOS app, Android app, website, 2.0, 2.0 pa, creating ng metaverse, and diversifying hero system, multi-language daw ang ilalagay nila. Ano kaya yung mga iba-ibang language na ilalagay? Ilocano or Chinese, mga ganyan. 2023, 3D integration, developing yung VR system. Yan, yung mga gimmick. And then, tokenomics guys, dun sa mga mahilig makaalam kung ano yung tokenomics ng mga games. Ayan, private round, 16% daw ang nila, 10% released at token generation event, 2 months cliff, and then linear vesting over the next 15 months. So, i-explain ko lang yan sa mga magpa-private round or makakuha ng whitelist na hindi pa alam kung ano ibig sabihin ng mga ganyan. 10% release sa TGE na yan. Ibig sabihin yan guys, pag meron na silang yung nagdag-token generation na sila, token generation event, i-release na nila yung binili ninyong token. Kung kunyari, bumili kayo ng token, 10% nung total na binili ninyong token, i-release na during that date. So yung TGE magbibigay sila ng date, kaya dapat sumali kayo doon sa mga sa mga Telegram, Discord, kasi ina-announce sila yan kung kailan yung date, kung kailan nila i-release yan. Okay? And then 2 months cliff, ibig sabihin pagka-release ng 10% ninyo during the TGE, kunyari ang release nila is June 1. Kunyari lang June 1 na-release yung 10% mo, and then 2 months cliff, ibig sabihin yung next release is July, August, so September na yung mo, kumbaga parang beginning kunyari na September. Yung yung susunod, 'di ba? So yung 90% kasi linear daw yan over the next 15 months. So every month magre-release yung mga yan for the next 15 months. Okay? So yan, ganun din yung mga iba, makikita niyo may mga percentage din ng TGE and then cliff, ganyan. So may public round, ayan yung mga gimmick nila.
Team and advisor, 20%. Marketing and listing, 10%. Ecosystem, 15%. Treasury and airdrop, 13.65%. Talaga may 65 pa eh. And then yung play to earn is 20%. So used as the rewards for users during gameplaying. Yun. So play to earn features, activity and quest, hero NFT, lucky spin, idle campaign rewards, PvP, arena rewards, and arena battle pass. So meron din sila staking dito pero guys hindi pa gumagana yan. Okay, so kumbaga nandyan pa lang yan. Yung marketplace alam ko hindi pa din gumagana pag kinlik mo. Wala pang ano. Ayan o. Pati yung staking. Pero yung white paper, yan, isusunod natin sa. So, itong mga to guys, pag kinlik nyo yan, dadalhin lang kayo sa mga ano. Baga parang, ayan yung ano pala, sa mga gustong, yung mga developers, nag-face reveal. Ito guys, yung mga developers, nag-face reveal yung mga yan. Okay, so, punta tayo sa white paper. Tingnan natin kung anong meron naman dito sa white paper nila guys. So, lalagay again do your own research, okay? So, spend only money that is extra. And papaalalahanan ko lang kayo guys, hindi masyadong maganda ang takbuhan ng merkado ng crypto ngayon. So, tread lightly, subok-subok lang muna. Avalanche pala yung isa. Ayan guys, so, Avalanche. So, Space Marvel or SVE, yung ano nila token, is a time-based NFT game inspired by SpaceX and Marvel Cinematic Universe and supported by BSC, Avalanche, and Solana. In Space Marvel World, users can collect in-game valuable NFT items, heroes to form a team, explore, conquer other planets, galaxies, build their virtual universes, or yung metaverse nga na sinasabi. And then to guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga yan, lalagay natin yan sa ating description below para lagi kayong merong link na po pwedeng i-click na lang at hindi na kayo nagtatatype-type, hindi nyo na kailangang i-research pa sa Google, baka maligaw pa kayo dun sa mga phishing sites, mahirap na, di ba? Okay, so, ito yung dalawang types ng token nila, yung utility at saka governance token. So, SVE is the governance token nila. Ayan, so, ang total supply is 1 billion SVE. Token standard is BEP20, so Binance yan. Token uses buy game items, upgrade items, heroes, buildings, etc. Stake to earn more tokens. Buy NFT gods, heroes, spaceships, space stations, and other usages will be defined soon. So, may mga iba pa siguro sila idadagdag dyan as the game progresses. Ayan, token distribution. And then, SVX token. Ayan, makikita nyo din dyan. Yung in-game reward o yung utility token nila. So, ayan, makikita nyo guys. Total supply, 3 billion SVX token. BEP20 din siya. So, Binance Smart Chain. I'm sure by now, guys, alam nyo na yung mga ganyang mga gimmick. Alam nyo na yung sinasabi lang governance token at saka yung sinasabi lang utility or in-game token. Kasi yung in-game tokens, yun yung na-accumulate ninyo or napapanalunan or nakukuha ninyo in-game pag naglalaro kayo or pag staking. Ayan, pwede ding yun yung ginagamit. Or minsan, governance token yung ginagamit pag staking naman. Okay? Token flow, ayan yung ano nila, parang flowchart lang. And then play to earn mechanism. Ayan, so compete and join arena PvP or multi-PvP, summon and hybridize heroes. You can create rarer heroes and sell them, discover and participate in daily activities to get SVE, which players then can sell on many exchanges. Many exchanges, ibig sabihin meron silang mga third party na exchanges na kukunin siguro. Then mining and trading in-game materials to sell to other players. Reward in referral system. So may referral system din sa mga friends ninyo kung meron kayong mga kaibigan na gusto ring naglalaro ng play to earn or yung mga gusto mag-start at naghahanap ng pag-i-investan. Pero syempre, again guys bago tayo mag-imbita, pati yung iniimbita nyo, turuan nyo din kung paano, anong kailangan nilang malaman when they invest. Okay? Lalo na at maraming nagkalat ng mga rug pull games. So, ingat-ingat lang. Okay? Kasi dahil makamamaya niyan, yung in-invite or ni-refer ninyo, di ba? Nagkadamayan pa kayo na nalugi kayo. Yun lang. Okay? So, next. Marketplace. So, yan. Marketplace. Wala pa siya. Boxes contain various heroes and spaceships with certain drop rates. The higher the quality of the Space Marvel box is, the higher the drop rate or rare heroes and spaceships are. So, box to open heroes, public box.
can open randomly from 1 to 3 heroes at any rarity. So, common, rare, super rare, epic, and legendary. So, yun yung mga rarities na available, guys. Then, box to open spaceship to be announced. So, wala pa sila yan. Okay, so yun yung NFTs, heroes, spaceships, space stations, metaverse lands. So, yan, nilagay nila dyan yan. Okay. Overview. So, yun yung kaninang nakita ko din. Basahin na lang ninyo pag may time kayo. And then, game modes, guys. PvE, PvP, freight. Ano yung freight na yan? The player places an amount of tokens as a bet during the freight. There will be other players trying to hijack your goods. If the transporter successfully delivers the goods within the shipping time, they will have the chance to double the number of bet tokens. So if not, they will lose 20% number of bet tokens to the one who successfully hijacked them. So, medyo ano yan interesting yan dahil walang ganyan yung mga ibang mga games na mga nare-review natin nung nakaraan. So, hijack, yun din. Yun yung kabalik-tara naman ni Freight. Then, arena players will participate in a 1v5. 6 online players will be randomly assigned to room and flight against others. So, sabi niya, all the other heroes or all the heroes in the player's inventory will be set to 1 star in this mode. Hero stars can be upgraded during the match by buying the same hero from the store. Parang mangyayari fuse. Siguro ganun na ang gusto niya mangyari para ma-upgrade yung yung NFT mo. Then boss fight. Every day, the boss will appear twice in Space Marvel. Players have 1 free turn each day to deal damage to the boss. They can use SVX to buy more turns. After the time ends, the boss will disappear. The players will be rewarded according to the damage that they have dealt. The more damage you deal, the more tokens you receive. So, no need na patayin yung boss. Kailangan lang makadamage ka. So, depende sa damage mo, yung makukuha mong prize. Okay? All SVX used for buying turns by players will be put into the boss reward pool to distribute back to the players. So, parang mapupunta sa pot money. Parang aangat yung jackpot prize. Okay? So, next, heroes, upgrade heroes. Each hero needs to raise stars to become stronger. When a hero has upgraded the internal stats and skills, and alam na ninyo yan, kumbaga upgrade from 1 star to 2 star, combine 3 heroes of the same kind, or use your hero and an upgrade gem to upgrade the hero. So, yun yung dalawang ways for you to upgrade them. And then, from 2 star to 3 stars, combine 3 2-star heroes of the same kind. Okay, same kind, guys. Hindi pa pwede magkaiwala yung magkaibang tsura ng heroes. So, yan, para ma-i-upgrade mo from 2 stars to 3 stars. Then, next, heroes race. Yan, human, feather, demon, goblin, beats, cave, marine, Egersis, glacier, and then divinity. Dami spirits and dragon. And then heroes classes, mage, warrior, knight, hunter, mech, assassin, warlock, and shaman. But parang walang ranger. Wala nga ranger. Ayun siguro, hindi, yung hunter iba pa rin yan Baka yung mech. Okay, next. Hero stats and body parts. So HP, attack, armor, magic resistance, attack, speed, ranger, and skill. Yan, medyo na yan. Familiar na kayo sa mga ganyan-ganyan dahil yung mga ibang mga games, may mga ganyang attributes na din. Okay, next, yung body parts naman. Each hero will have 3 slots for weapon, armor, body. These body parts are divided into 5 rarities. So, common, rare, super rare, epic, and legendary, as I mentioned earlier. Body parts will affect the hero's stats. Parang wala pa siyang binabanggit sa breeding or kung meron bang breeding yan. Okay, so heroes, equipments, and yung mga items, guys. Okay, so ang dami niyan, diba? Dami, So, pwede nyo silipin yan. Again, pagka nag-research kayo na sarili nyo, pwede kayo pumunta sa white paper and then check out kung ano meron dyan. Ayan, may item attributes. So, papayita sa inyo ano yung item na yan, ano yung item attributes, and then ano yung effects. Okay, so rewarding system. Just like its name, the Wheel of Fortune will spin randomly and decide the winner's rewards. Players can receive different in-game rewards as items, star upgrade, gems, arena tickets, etc. So this random mechanism will allow every player can have different sorts of prizes to increase the challenge for players to get high value rewards at early stage.
at the early stage, which ensures the benefits of the latecomers. So, yan yung ano niya. Yan yung white paper niya. Then again, guys, ito, malapit na lumabas yung testnet nila. Lumabas na din. So, kumbaga, kung kasama kayo sa testnet nitong Space Marvel, galing-galingan nyo maghanap ng mali. Okay? Kailangan galingan nyo humanap ng mga errors, mga bugs and everything kasi doon sila magbibigay ng mas higher rewards para sa ano. So, ano, sabi nila, top testnet ranking players daw, total price is 3,900 lang pala, 39,000. 3,900 USDT and SVX token. So 2,000 USDT dun sa gold, 1,000 doon sa silver, and then 500 doon sa bronze. Number 4 and number 5 tag 200 USDT each. So yun yung mga ano nila dyan. And then top 100 will get, ayan daw, sabi niya, top 100 will get, ano ba to? 20% of SVX token they earn from the testnet to mainnet. Kumbaga, maki-carry over yung nakuha ninyo. So, kunyari, nakakuha kayo ng 1,000 SVX, edi 200 agad. Pwede nyo i-carry on dun sa mainnet na. So, sana, maging ano din kayo, kumbaga, part ng testnet ng mga testers para mabigyan kayo ng chance na mag-earn din dito. Then, meron kayong, kumbaga yung mga content creators natin, mga kaibigan dyan, may, sila, kumbaga pa-contest. Kung ano yung pinakamagandang video, merong USDT or siguro dollar reward plus boxes for giveaway. Yan. Okay, so, lalagyan natin again, guys, lahat ng mga kailangan ninyong mga socials in the description. Make sure to check them out. Do your own research. Spend only money that you can afford to lose. And let me know in the comment section below anong insights ninyo about dito kay Space Marvel. Sa tingin ninyo magiging okay ba to? Magiging mga next bomb crypto or yung mga lumipad dati itong game na to? Let me know in the comment section below. And syempre, consider subscribing if you're not a subscriber yet. And put that hashtag alloutgiveaway episode 1 sa ating comment section along with what you think about this video. So put a comment on that one para makasali ka doon sa ating raffle. Okay, yung link to that Google Forms will be in the description din ng video na to. So pwede mo i-click yon, register ka doon para pagka na-hit na natin yung target nating subscribers, we will raffle it off. Okay? So that's it for now. I'm out. Peace!